Medyo matumal ang pako. Kailangan nating umakyat. Paring G, kilala kita. Hindi ko makwento, nakakaiyak kasi. Gusto ko masaya tayo. Pupunta siya dun sa 400 pare because mas valuable yung time para sa kanya. Ang galing nun, mismo. What's up guys? Another watch, another day. Andito naman tayo, Paring Hype Studios. Kasama natin syempre si Paring G. Para may tagatawa tayo, pare. Oh. And of course, the guest for today, walang iba, kundi si Paring Pio Valbuena. Yeah! Hello, what's up guys? Kumusta kayong lahat, mga tambay? Let's go! Yun! Ito, usapan tambay lang naman to. Matambay lang tayo ngayon. Mismo. Wala kang ginagawa, di ba? Mismo. Nag-group chat kami, guys. May ginagawa ba kayo? Tambay lang. Tambay lang. Tambay tayo sa studio. Pwede ako kasali. Baka yung pag-usapan tayo. Tambay tayo sa studio. Oo. Di ba? Kamusta mo naman, Brother Pio? Okay lang, grinding. Grinding Diba? as always. Kumbaga sa hip-hop, pimpin. Yeah. Pimpin. Pimpin tayo ngayon pala naraman nyo. Alam mo yun, Parang hustlin. Diba? Sa hip-hop kasi, pimpin. Pimpin. At least may bago tayo natutunan. Pare, grinding since when ka? Anong edad mo since nag-grind ka? Parang 13 pa lang eh. 13? Yan, 13 years ganyan. old? O, pero nung bata ako, diskarte na ako pambaon-baon, pang ulam, mga parking nung bata. Really? Oo, kasi squatter ako lumaki. Oh. Kami ng airmats ko, dalawa lang kami. So yung bata pa lang ako, namatay na airpods ko. So dalawa lang kami ng 5 years old ako. 5 years old? Oo. Tapos airmat ko na nagtaguyod sa akin nun. Tapos nasa hood lang kami sa squatter. So syempre pag wala kang pambaon. Pero grabe Oo, like, ganun. believe din ako sa mga lumaki na walang tatay. Oo. Na nasa palig. Of course, meron mga nagtatry na sa family members mo, I'm sure, na nagtatry na tumayo Oo. na parang tatay mo. Oo, yung mga chewing Pero ko, mga iba kapatid yung- ng airmats ko. Diba? Ganun, totoo. Exactly. Totoo. Iba yung wisdom ng tatay. Totoo. Iba yung wisdom ng, for me ako dun ko talaga nakuha yung sa wisdom ng Actually, tatay ko. oo, Yung totoo. pagiging padre pamilya. Yeah, mismo. In everything, di ba? Walang emotions aside, pare. Straight to the goal. So yun, mga ganun diskarte ko. Tapos, parking. Minsan, ngangalakal kami. Yung pintura na pang, yung, di ba, yung pang rolling, inaalis namin yun. Tapos, pinangkakalakal. Yung mga kuryente, nagnanakaw kayo, ganun. yung mga sinusunog. Yung mga sinusunog. Eh, yun kasi pinakamahal na kilo eh. Pagka mahal yun. medyo matumal ang pako. Kailangan nating umakyat. Natry mo yun? Tansura. Hindi ako magaling umakyat yung mga tropa ko. So ako tutulong na lang ako magbalat o kaya magsunog. Susunugin namin yun eh. Tapos babalik. Mahal yun, 200 ang kilo nun. Oo. Ito rin mahal actually, yun eh. hindi nyo matanong si Paring G, di ba? Sa Riles lumaki ito. Oh, man. Oo, yan. talaga? Kalokan, men. Muntik Oo, na taga sa sa Caloocan. 4th Avenue. Oh, stig. Ako QC. Kaya hindi ko makwento, nakakaiyak kasi. Gusto ko masaya Ako, tayo. Hindi, pero actually, marami kasi matututunan din sa ganun. Kasi yun talaga yung isang part din ng yung street hustling, di ba? Yung Yes. mapapadiskarte ka. So, yun. Madaming matututunan doon. Pakikisama, syempre. Actually, ito yung streets ng Tomas Morato. Pare, dito ako lumaki. Oh, ito rin. Sa Scout Limbaga ako lumaki. Oo, dito sa Morato. Ilang beses ako nasagasahan dyan. Oo. Ang bobo mo naman, Ang dami kasi sasakyan eh, no? Ano gago, labagga ako. Day 1, nasagasaan. Ewan ko ba, talsik talaga, pero walang, hindi naman masakit. Pero ano mga trip mo na ginagawa mo nun, Trin, nasa street ka? Ano mga first racket mo rin? First racket ko, actually, sa totoo lang, as early as 9 years old, ngayon ko lang napagtanto na nag-flip na pala talaga ako. Ito Okay. pare, trumpo. Alam mo yung trumpo? Oo. Turon po. Hindi turon ha. Trumpo. Top. Oo, Top, oo, diba? oo. Pare, pumupunta pa ako, nag-jeep ako. Dumadayo 9 years ka? old. Kamuning Oo. market. Diyan, bumibili ako dyan ng mga tag 20 to 30 pesos. Binibenta ko 100. Wow, Grabe natubo, yun. tangina. Yun. Di, nanda sa dugo mo na din talaga yung talaga, ngayon ko lang negosyo. napagtanto. Ngayon ko lang napagtanto. Sabi ko, nagbibenta ako ng mga trumpo. Nauuto ko yung mga kalaro ko dati to. Hindi, tsaka syempre, hindi sila mamamasahin na. Oo. Ayun na, eto na, Tsaka ano kukunin ba mo na naman lang. ano ba naman yung 100? Kinukupit Oo. nga lang nila dun sa... Bagay, private school ka kasi. Hindi. Ah, hindi. Pare, hindi ako nag-elementary. Oo. So, Ano, ako matalino ka agad, ganun? Gagi, hindi naman. Nag-elementary ako first. Pumasok na ako. Grade 5 agad ako. 10 years old. Bakit? Never ako nag-grade 1, 2, 3, 4. Parang meron yata ganun, parang advance na eh. Ano, bahay-bahay ka lang, ganun? Hindi, kasi mas Muslim ako, di ba? Okay. oo. Mostly ng mga schools dito around, mga Christian Catholic school. Oo. So, nung mga times na yun, wala ako. Nung nag-Middle East ako, nag-elementary ako doon. Grade 5 agad. Ilan taon ka sa Middle East? So, 3 years.
marunong ka lengguwahe nila. Reading, Galing writing, Alam lahat. mo, yung sabi ko nga kung meron akong gustong matutunan ng anak ko, gusto ko maging linguistic Yung Arabic? Arabic, kahit ano, basta meron siyang isang, bukod sa English, dapat meron siyang isang alam na lengguwahe na bukod sa English. Para Chinese. Pwedeng Chinese, pwedeng Pero kahit Chinese, ano. useful talaga yun, no? Useful Ano? talaga sa Oo, negosyo, oo, Chinese. oo, yun. Actually, yun sabi ko, gusto ko, kahit anong gusto mong marating sa buhay, basta kailangan linguistic. Pero kung trust ang gusto mo, matuto ka mag-Arabo. Kasi Arab. ang bilis makuha ng loob ng Arabyo pag marunong ka mag At saka sa culture din siguro nila no? Ganun, may ganun yun Yeah. So malaking edge sa'yo na marunong ka. I think so. Kasi una-una dati nga, unti ka ako makuha sa PAL. Pinaka-edge ko talaga is marunong ako mag-Arabic Writing, Kitams. reading. Kitams. Yun yung, And syempre, mga Arabo pare, nagtatapon ng pera yan Oo. Pag pumupunta ako doon, Totoo yan. Madali Oo, makabenta. Totoo. Madali makabenta sa kanila. Iba yung trust talaga once you have something similar. May similarity kayo. Pare, ang bilis. Kahit naman Chinese sa totoo lang. Oo. Mag-Chinese meron. ka bigla, Pilipino ka, mag-Chinese ka. Oo. Tiwala agad sila sa'yo. Game, anong gusto mo? Oo, kasi parang may ano sila ron may bibigay silang points ng respect doon kasi parang ang hirap ng lengguwahe namin tas alam mo. Yeah. Meron akong isang kaibigan na ganyan, sabi niya sa akin, alam mo ba, marunong ako mag-Chinese, pero may sinabi siyang term pero ang pinakamahirap daw talaga yung Mandarin. Kahit yung mga Chinese mismo na mga lokal na mga taga doon na, hindi sila marunong mag-Mandarin. Hindi sila marunong. Mas madali ata ang Cantonese Oo, yung parang ganun. mas madali ang Cantonese. Ano, dami. Oo, Pops. Kaya nga sabi ko, Sabagay sa atin, marami rin naman. May Bisaya, may Totoo. Actually, pinakamarami naman sa atin. Mas marami talaga sa atin. Ilocano, Mas Kapampangan, magulo pala sa atin. Ilonggo. Magulo sa atin, pare. Sa kanila, Cantonese. Kaya di tayo masinso, di tayo magkaintindihan Okay. Ano naman, going back, pare, syempre, nagninegosyo ka. Oo. Ano yung mga pinasok mo? Ano yung mga very active ka in your career right now? Una, yung sa sombrero. Yes. Yung Tambay Cup. Yung Tambay Cups. Yes. Yan Congratulations nga pala, brother. Pero, thank you. Sobrang Pero success niyan. bago siya naging ganun kung nasan siya ngayon. Sobrang dami rin. Like, nag-clothing business ako. Tapos sobrang failure din. Flop din, parang ganun. flop. Mga pangalan pa, mga mentality. Pero bago dami. dumating pare si Tambay Cup, di ba parang active ka na sa vlogging? Tapos nakikita pa kita sa mga movie, kay Oo. Dirty. Nag-start ako sa pagra-rap nung 17 years old. Pumasok ako sa pagra-rap. Tapos tuloy-tuloy na pagra-rap hanggang sa may naka-discover sa akin sila Tita Jeline Eugenio, tapos pinasok ako sa Viva. So nagkaroon ako Viva Max ka? Hindi, wala pa Viva Max that time. Ay, Bata wala pa ako pa. noon Sorry 17. ka, papanoorin ko na dapat Mga Viva Films. So, Viva Films lang. Tapos pinasok ko sa boys and girl group. So to cut the story short, naging rapper muna ako. Tapos marami akong naging mga kakilalan rin. Tapos ayan, nagkaroon ng mga projects sa mga ilang pelikula, madami. Hanggang sa nag-pandemic, in-stop ko yung pagra-rap. Sabi ko, medyo matrabaho to kung aaraw-arawin ko. Tapos walang gig, wala akong diskarte. Sabi ko yung mga real talk ko, kasi yung character ko sa pagra-rap noon, parang mga real talk noon No? Sabi ko, yung mga real talk na rap ko, ilipat ko to sa monologue. Kasi pag sinulat ko to into rap song, kailangan nagra-rhyme ka, may multi-syllables, may wordplay, may metaphor, may art form siyang ganun So, gagawin ko pa yung beat. Ako rin gumagawa ng beat that time nung pandemic. Tapos, sabi ko, ako pa magmi-mix. Sabi ko, parang matrabaho to. Kailangan ko yung mag-generate din sa akin. Pero at the same time, nandun yung passion ko. Kung saan ako magaling, kung saan ako marunong, ganun. So sabi ko, pag hindi ko to ni-rap, ginawa ko to, natutunan ko yung acting skills nung nag-artista ako. So natutunan ko rin naman kahit paano alam mo yun, mag-camera, mag-position, ganyan. Sabi ko, ako na to mag-isa. So yung mga real talk na rap ko, nilipat ko ngayon siya into monologue. So doon nabuo yung character ko as Robert Masigasig nung pandemic. Yung mga na-scam ng face shield, mga ganon. Tapos pumasok ako kunyari ng networking, tas tungkol sa napkin, mga ganon. Hanggang sa sabi ko, baka maumay sa akin sa mukha ko. Parang kahit ako, nauumay na ako sa mukha ko kasi monologue Hanggang sa sabi ko, kailangan may mabuo kong mga tambay. Pero nung time na yun, pare, binibili ka na ng tao, nung pinapanood ka Oo, doon nga kaya ako rin siya niratrat kasi nag-trending Sabi ko, okay to kasi yung mga real talk na rap, ang tagal gawin. Ito kahit araw-arawin ko to. So inaraw-araw ko siyang ganun, niratrat ko talaga daily. Hanggang sa sumasabog-sabog na, nagto 2 million. Grabe, no? Nagte 10 million views na. Sabi ko, hindi na to joke, nagto 20 million na. Sabi ko, idea lang, no? Oo. Sabi ko, puto, seryosohan na to Totoo na. Hanggang sa yun. Pero cellphone lang din. Cellphone ko lang binabakbak.
Hanggang sasabi ko, yan na, nabuo yung team tambay, nakilala ko na sila Balong, and the story goes on. Ganun. So yun muna. So nabuo yung branding ng tambay. Kasi tambay ako eh. Oh, tambay. So lahat naman naging tambay eh. Yes. Lahat naman, no? Sabi ko, pero, di ba pag sa clothing streetwear, so parang mga tambay. Pero walang nakaisip pa ng pangalan na brand mismo ng tambay. Oh, actually, ang Kasi yun lakas yung streets eh. Yun yung streets. Sabi ko streetwear, streets. Tapos tambay ako dati. So, tambay. Tapos yung comedy skits ko, culture ng tambay. Ambagan sa inuman. Kasi dati ganun. pare wala namang proud na maging tambay. Wala noon. Kaya Wala. ang lakas ng loob mo na gawing branding yung pagiging tambay. Actually, ganun siya. Kasi yun nga eh. Yun din yung advocacy ko na parang ang daming matututunan sa tambayan na sobrang pipiliin mo siya. Tapos yung mga sablay, parang tinik. Itatapon mo siya. Hanggang sa yun na, sabi ko, ito na, tambay. Ito na. Tapos hanggang sa, ginawa namin yung sombrero. Tapos yun na. Teka pare, yung first tambay cap or yung version 1 mo na tambay cap, kailan yun? Anong year? Ano yata to? Na-launch? Actually, magfa 5 years na siya. Hindi ko maalala Puta, kung tagal na pala ni Tambay Oo, Cup. magfa 5. Tagal na. Magfa 5. So 4 years. So mga 2020, yan, papasok ng 2021. Mga September ng 2020. Doon siya nagsimula. Pumutok ba agad or parang Hindi, flop pa? Hindi, flop pa. Tapos yun nga yung struggle namin kasi sa Team Tambay, syempre, kailangan kong magbigay ng ikabubuhay din nila. Diba? Doon sa mga kasama ko. Eh, wala naman. So, yung sa Facebook, syempre, pampaikot pa namin yun. Sabi ko, paano to? Paano gagawin ko? Eh, yung Tambay Cup, sila yung ginawa ko mga distributors. So yung Tambay Cup ngayon, yun na yung parang pinaka-main branding na inaasikaso mo at saka pinapalaki, tama? Oo, Okay. yun. Now, what do you think contributed dito sa Tambay Cup mo? I mean, kinain siya ng masa, kinain siya ng tao. Siguro yung advocacy namin na isasama namin yung community mismo ng Tambay, yung mga nasa squatter. No? Actually, binash din ako dyan noon kasi paano magiging tambay? Eh, minimum ng cup mo, 10 piraso. Wala namang pampuhunan yung mga tambay. Ginagamit mo lang yung salitang tambay, ganyan-ganyan. Di ka naman tambay kasi hindi naman ako pala post ng galing ako sa tambayan, galing ako sa squatter. Walang masyado nakakaalam nun. So, akala nila ginagamit ko lang yung salitang tambay. So, ang ginawa ko, hindi, kahit naman walang puhunan, pwede sa amin. Kasi yung mamimili nun, yung mga resellers namin. So, sila yung mga tindero, na parang consignment. Pero pag sinabi mo kasing consignment, yung karamihan ng mga ibang mga tambay, hindi nila maintindihan yun eh. Ano yun? Ano yung consignment, di ba? So parang ganun yung atake. So yung mga tambay na walang diskarte at walang mapagkakakitaan, tuturuan sila doon. Tuturuan ka namin kung paano dumiskarte. Kasi wala kang puhunan. Doon sila magtitinda. Tapos yung bumibili sa amin, yung mga resellers, na tambay din, na nakaluwag-luwag Sila na. yung nagdi-distribute. Oo, sila. Kaya parang binansagan ka na parang networking dati, yun ba yun? Hindi naman siya umabot sa ganun. Meron mga konti-konti lang pero hindi siya massive na parang naging ganun. So, kasi marami naman gumagawa talaga ng ganung negosyo eh, 'di ba? Iba-iba lang ng produkto, Yes. 'di ba? May distribution, may resellership. So, parang ganun lang din sa amin. It's just that yung branding tambay ta sombrero. Tapos ngayon, yung mga bumibili naman, di ba tumataas kasi yung value. Yung mga bumibili, syempre yung na-experience nila yung mga nasa serye namin, yung mga dati silang tambay. So parang yung reminder ba, yung sombrero na, parang trophy, na kahit pa paano, na nagkaroon na ako ng trabaho, okay, na-promote ako, okay, may sahod ako, makakabili na ako ng tambay cup. So parang reward nila yun sa sarili nila. What do you think made it na tumataas yung value niya? Yung ang hirap nun pare ha? Mahirap eh. Kasi may ako branding din, product, patatasin mo yung value. Oo, actually, may mga nagsasabi nga sa akin, kasi nagbabasa-basa din ako minsan, no, na parang, lalo nito, nung sobrang nag-trending kasi. So, kasi nung naglabas kami ng 200 pieces, first time yun ever na 200 pieces, sobrang nag-trending siya, tapos umabot ng 150,000 yung peak ng value. So sabi ko, wala yun eh. Actually, sa pagkakaalam ko, first yun sa local brand na gumabot ng ganong kataas yung value. Sa sombrero lang, which is totoo naman eh. Sombrero lang yan eh. Pero ba't siya umabot ng 150,000? Kahit ako eh. Pero binenta ko lang yun ng 2,000 pesos. Bakit nga ba? Kasi yun eh. Makikita mo yung sakripisyo ng mga tambay eh. Tinulugan niya yun ng 2 days. Siya yung pumila ron. Siya yung namasahe ron ng pagkalayo-layo. Tapos na-appreciate. nag-trending. May hype. So, Tsaka bibilin mo. feeling ko, nakita ko is exclusive siya since 200 pieces lang, diba? exclusive. Limited, kumbaga parang takin na, sa 200 ako lang. So, same with mga relo, mga shoes. Yung nakabenta ng 150k na yun, binili niya sa akin ng 2k, less mo yung pamasahe niya siguro ng 1k, sabihin na nating 3k. Pumaldo siya, 147,000. 2 days nga lang siya natulog dun. Kasi gusto niya siya yung nandun agad eh. Una, no? Oo. So, the exclusivity. Kasi talagang, ang tumataas lang naman ng presyo, pare, pag ang taas ng demand, ang baba ng supply. Totoo.
Yun lang naman yung equation dyan eh. Oo. Pero actually, parang ang galing din ng ganong marketing, di ba? Kasi ako, hanggang ngayon, Pero hindi ako hindi sadya tumitigil yun, mag-aral. di ba? Hindi sadya eh. Yun yung mga magaganda eh. Hindi siya sadya. May expect ko ba agad na 150k yun? Tsaka yung mga bumili nun, kasi unang-una, hindi ako pwedeng maging scripted doon sa part na yun. Kasi kakalat yun sa mga resellers. Sasabihin nila, hindi naman pala totoo, scripted naman pala yung pagbili na yun. Mawawala yung prinsipyo ng brand. So doon pa lang, wala Hindi na. ka naman nakinabang din doon sa pagtaas ng presyo eh. Hindi, kasi diba, parang naging 2,000 mo pa rin siya binenta. Oo. Kung nabenta niya ng 150 after that, dahil sa hype, dahil sa, alam mo yun, popularity ng cup na yun, tsaka dahil sa 2 araw na tumambay, literal na tumambay doon. Actually, meron nga rin akong tanong sa inyo kasi ako, yun nga, nag-aaral pa rin ako, di ba? Lagi araw-araw yan pag nasa bahay ako, nanonood ako ng YouTube, willing ako lagi matuto sa iba't ibang bagay, tapos ina-apply ko sa amin. So parang, di ba, ganun din sa relos, may mga Rolex na 50 million pesos, tama? Yeah. Tapos, yun yung mga lumalabas din minsan sa social media. Ito yung relos na sinuot ni ganto na 50 million pesos. So ngayon, may psychological effect yun sa nakakakita na bibili ako ng Rolex kasi 50 million yun. Yes. Pero hindi naman 50 million yung binili mo. Yes. Tama? Pero yung value ng Rolex, dahil 50 million yung mga nandun, dahil sinusuot siya ng celebrity, nandun yung pagputok ng brand. Pero yung kaya mo lang bilhin. So, meron kaming 150,000 at tumaas na ganun yung value, pero meron din kami mga 1.6 pa rin yung presyo. So, yun yung bibilin mo. Pero dahil pag tinignan mo ngayon na, uy, naka-Rolex siya, ang mahal niyan, nakita ko yan sa ganitong social media, 3 million pesos yan eh. Pero hindi naman siya maalam sa relos eh, di ba? Yes. So, yun na agad yung popularity expectation niya. Eh. Ganun. So, para naman, hindi naman lahat ng SB Dunks pare, same ng price eh. Mismo, cheap. Di ba? Mismo. Ang dami. Mismo. Ang dami. Especially kahit kay Rolex din naman, nangyayari yun, di ba? Mismo. As Mismo. said nga kanina, Mismo. meron nagtag 50 million, pero meron Mismo. tag 800. Mismo, chief. Diba? Mismo. It's the demand kasi. Is kung ano yung nirepresent nung relo na to. Especially pag kunyari, lalo na mga vintage pare. Kasi wala nang production yan eh. Whatever is there in the world, yan na lang yun. Correct. Mauubos at mauubos yan. Correct. I always tell people na magkaiba ang cost tsaka value. Galing. Cost and value is very different. Okay? When you're in a hotdog stand, kunyari, hotdog stand, pare you're buying a hotdog dito. Dito, pare, pipila kayo, ang dami nyo, 30 kayo nakapila Mismo. dahil 200 pesos yung hotdog. Sa kabila, wala masyadong pila, pero 400 doon. Ikaw, paring G, kilala kita. Hindi ka pipila doon sa 30. Eksakto! Ang ganda niyan, ang ganda niyan, no? Pupunta siya doon sa 400, pare, because mas valuable yung time para sa kanya. Ang galing nun, mismo. Di ba? Mismo, oo. Yun lang yun. Yun lang yung difference eh. That's the best analogy doon eh. O, di ba? Galing. Ang galing. Kilala ko yan. O, Galing. di ba? So, yun yun. Yun yung, kaya sinasabi ko, cost and value are very different things. Di ba? Especially with time. Bakit people, kunyari, Patek, pare. Oo, Patek, yan, pare, yan. pagbibili ka ha, pagbibili ka ng Patek, dati, 6 years. Okay. Bago ka makabili. Ganun katagal, no? Example, 1.5 million to 2 million lang siya pag binili mo. Pero you have to make the full payment and 6 years na siya. 6 years, makukuha mo yung relo mo. Pero pag nakuha mo yun, mabibenta mo na siya ng 5 to 6 million. Yeah. So nag-appreciate siya. Ito para bumili ka na ng pre-selling na condo. Galing. Di ba? Galing. Tama. Ngayon, same thing. Ngayon, pag ikaw, you're looking for time, Yeah. hindi ka na makapag-antay ng 6 years, patabili mo yung 5 to 6 million. Kung gusto mo na siya i-flex ngayon. Galing. Pero if you have the time to wait and to invest, doon ka doon sa mag-full Kahit payment gano'n katagal, no? Antay ka ng 5 to antay 6 ka, years, di ba? So time, malaking bagay yun. At ang time. galing ng concept kasi time, tapos yung bibili mo, yung time din. Yes, Galing time nga eh. din, di ba? Yes. Ikaw pare, bakit ka bumili ng Rolex? Kasi syempre parang trophy yun. Yun din, naiintindihan ko kasi siya kasi yun din yung parang line ng business ko. Yes. Yung kung binibili nila yung tambay cup, kasi alam ko naman, hindi naman lahat ng tambay may pera, di ba? So yung 1,650 na yan, pinaghirapan nila para makabili ng tambay cup. As in, pinaghirapan nila yan. Para lang masabing nakapagsuot sila. No? Yes. Ngayon, yun din ako kasi sabi ko, parang ayoko muna magsuot, parang di pa ako sanay, parang di ko pa deserve. Pero nung pagkaya mo na, kung ano yung kaya ng budget mo, kahit ano pa yan, kahit Rolex, kung ano man, basta kung ano kaya mo, yun yung trophy mo. Reward mo yun doon sa hard work mo eh. Exactly. Ganun siya. So people buy Rolexes as a trophy, as to tell people who they are without speaking. Without speaking. And also, pagka hindi na nila trip yung design na nabili nila na Rolex, pwede pa nilang ibenta tapos papalitan nila ng bagong Rolex. Yes. Yun yung isa. May value. Din. Oh, ganun, same din. Ganun siya.
Galing. Grabe, no? Yung mga idol ko, eh. Tatlong relo na agad binili niyan, pare. Oo, ba? Oo, siya yung sa misis niya. Cartier, tsaka yung Ice. Rolex. Oo, dalawang Rolex, di ba? Tapos isang Cartier na ganyan. madami Parang ganda isa. ng suot ko. Actually, ano yun ang Di mo ba sarap. nakikita? Ay, AP. Hindi ko ba nakikita? Hindi, bago to, trip ha? ko yan eh. Sabi ko nga kay Cholo eh. Sabi ko, ay, Bago to. Bagong AP. Dual Ano time yan? to. 39mm. Ay, Yung puti. 39. Akin pangit eh. Puti. Bolo. Pangit. Naka-Daytona na pulo. Pang-alis guho yan, pare. Di ba? Kinakaskas ko nga Yun yun eh. Yun yung parang actually ang sarap eh. Nung pagkabili mo, hindi yung, parang hindi mo na nga, syempre mahal. Totoo naman, di ba? Depende sa kung ano yung... Tsaka hindi, iba yung feeling talaga. Iba Pag talaga first yung Rolex. feeling. Basta first Rolex. Oo, iba yung pakiramdam. feeling. Ang sarap. Gusto mo i-flex. Para Ang minsan sarap. nga gusto mo mag-aya ng kape sa mga kaibigan. Ang sarap, totoo. Para lang masuot mo eh. Totoo. Tsaka hindi, pag matutulog ka sa gabi, tangina yung first gabi nyo ng Rolex mo. Oo, oo. Hindi yun eh. Yung bago pa nga dumating eh. Di ba? Yung bago pa lang dumating, isusearch mo na yan. Ano ba Dami mo itsura lang- nito pag sinuot to ng may ano. Oo, di ba? Ganun. Iba Sino yung ba? excitement. Celebrities that wore this. Oo. Yes! yan, isa pa yan, isa pa yan, isa pa yan. yan. Ako pare, tangina na trip ko yung GMT na tutong dahil kay Daniel kasi nagaganon siya. Ako pare, sa mismo. totoo lang, idol na idol ko si Jericho Rosales. Ay, talaga. Nung nagsisearch ako ng mga relo na suot niya, Mm-mm. suot niya yung Cartier Okay. na bilog. Yung parang nabili mo, pero quartz yung nabili mo eh. Mm-mm. Hindi ko alam kung anong tawag doon sa Cartier, yung bilog na yon, tapos may gem na ano. Pare, gustong gusto. Eh, sakto nakabili to. Oo. Nung isang araw, nakita ko, uy, meron ka nito. Sinuot ko. Sabi ko, ganda, bagay na bagay sa akin. Pero, quartz eh. Sabi ko, hanap ako ng manual wine nito. Kikip ko to. Mura lang siya eh. Pero para sa akin, napaka-valuable niya, So, pare. may feeling pa rin, no? Oo, Imagine syempre. mo, ang dami ng relo sa Oo. harap nyo araw-araw, pero iba pa rin yung feeling. Di Pare, ba? kaya- What more dun sa mga, di ba? Pare, kaya hindi ko na kailangan ng drugs. Sa totoo lang. Nahahype ako dun sa mga... Natural high ang tawag yan. Nahahay na ako Natural dun sa high. mga relo pa lang pag nakikita ko, lalo na pag nakakabili ako ng mga relo. Kaya alam ko naman pang benta to. Mismo. Pero bago ko ibenta, Sarap. Mismo. on the risk muna, may risk time sa akin to. Tsaka hindi, every time na dapat pag bibili ka rin ng relo, dapat confident ka rin Yes. na kaya mo ibenta or Hindi kaya namin- mo i-rock. Ganun. Totoo. Ako Hindi bro, namin wala kaya akong bumili. pinili na relo na hindi bagay sa akin sa totoo lang. Okay. Parang ano ko yun eh, parang perspective ko yun. Totoo. Ako Kahit- nga, kaya unang Rolex ko naman na inano talaga, yung iced out. Sabi ko nga, idol, pero kailangan talaga sa hip-hop eh. Ganun talaga sa hip-hop eh, yung mga bust down. Dapat yung kumikinang. Oo, ganun siya pag rapper eh. Kahit Kumikinang sa stage ina. culture na yan eh, kumikinang ina eh. Yun talaga yung culture, yung mga bling-bling, di ba? I mean, sila Pharrell din noon, nung mga hip-hop ni days Kahit nila. until now, pare, Until ang now. dami pa rin rapper Until na now, puro until ay. now. Pati nga ngipin, di ba? Grills, Oo, o tawagan. Diba? Pare, naubusan ng hip-hop ng ano eh. Tsaka mga rakista, tsaka mga rapper ng accessories, tsaka mga jewelry. Naubusan na. Lahat ng chain sinusuot na, lahat ng ngipin nilalagay na yung mga diamante. Ngayon, pinaka-maubos talaga pera nila, lagay nyo sa relo. Yan. Talaga. Oh, Talaga. dati kasi talaga, sobrang dami ng pera na rapper. Kahit sa international Oo, Di totoo. nila alam saan nila ilalagay, pare. Sobrang dami na, nilang dami pera. ng chain, dami ng nilalagay, dami ng suot. Pero isang relo pa lang, minsan katumbas na lahat ng suot nila eh. Tama naman. Kaya nga, ang dami din nilang ganun, no? Hindi mo mawawala. Kaya may inspire ka eh. Parang, kaya nito, tao lang to eh. Tao din ako ah. Kaya. Gagrind tayo. Di ba? Mga si paring Gio, Papalan. naka-chrome hearts na cup, Let's go. nakapantulog. Let's go. Tapos naka-golden goose. Let's go. Ay, naman. Naka-Alice Gubo na Daytona. Mismo. Dati taga-release lang yan, pare. Pwede na. Di ba, yun Di ba? yung parang mamomotivate yung mga tao, di ba, na mas mag-grind pa talaga, galingan nila. Pero kung ano talaga yun, basta dapat nire-reward mo rin yung sarili mo. Yun talaga. Ganda ng off-white Oh, mo. di naman pwede pare, puro Virgin trabaho eh. lang. Bago siya, Tingin, di ba? tingin, Bago tingin. siya na, Off-white na Ito yung ano. bago siya na matay. Na last, ito yung part ng Pogi, last parang decade. parang Vans na Zoo York na di mo Ako maintindihan. kaya ko lang Vulcanize. mag-hype na ano. I understand yung mga suot nyo. Streetwear. Streetwear. Gago, nakapantulog lang ako. Anong ano mo? Anti-social social club. Yung damit nyo, yung cap. Hindi ko talaga kayang dalhin, pare. Ang kaya-kaya ko lang dalhin relo. Relos, yan. Yes. Totoo. Pero yung pananamit ko as simple, gusto ko as plain as Yes, possible. Yun talaga personality ko. Kahit gusto kong itry, siguro pag nagtato ako, tatato ako ng Rolex dito. Hindi ka swagger eh, no? May effect din kasi 'di ba pag streetwear eh. Di ba, Oo. parang actually sa business din eh, sa business side. Pag lalo pag alam mo yung owner, kilala mo siya. Yes. No, sa 'di ba, sila Nigo, sila Virgil Abloh, yung pinagdaanan nila. Pare Na ko- bago pumutok yung Off-White, bumibili lang siya ng mga t-shirt na blanks na ibang brand, tapos tinatatakan niya lang ng Off-White logo. Di Doon lang ba? siya nag-start, so ganun.
Galing eh. Kahit kayo, di ba, yung pare, commitment yan, alam nyo ba? Yung pagdadamit ng ganyan, yung pagtatato pa lang, commitment yan. Kaya magpatato. Totoo. Uy, di ba? Dati bago magpatato to, nag-iba ugali nito. Nag-iba. Sabi maangas, oh. Sakit yun ah. Alam mo ba yung sapatos niya? Oo. Pag nakita niya malinis, naiinis. Kasi pare, Vans, totoo diba? yun. To make Converse. Oo, sabi niya, rakista ako, bo. Gusto ko madumi. Pero ang advantage, ang bilis, no? T-shirt ka, pants, Mabilis patos, lang, cap, okay ka na. Kahit nga di naliligo yun. Bago, naliligo. Sorry. Plain shirt lang kasi may tattoo na okay na, di ba? yun na yun. Kaya feeling ng mga tao, pag naka-white shirt ako, taka na, dalang-dala, di nila alam Kung yun. naka-plain ka, hindi ka pwedeng... Yes, yung tattoo yung nagdadala talaga sa totoo lang. Tsaka hindi, yung angas. Taka na, maangas ako Iba eh. yun. Talaga. Dapat. May swag. no? Oo, tama. May swag. May swag ka dapat. Actually, kaya ako yun ang maganda sa rap game eh. Di ba? Pansinin mo pag sa rap game, parang ang healthy din ng competition. Parang kanya-kanyang paangasan sa rap game. Yes. So, pag nagsulat yan, talagang paangasan talaga. Kung Disc sino on disc, pinakamaangas. no? So, pero yun yung art eh. Parang art yun sa hip-hop eh. Kahit hanggang ngayon, di ba, sa ibang O sa bansa, pagrarap ganun naman, matanong naman kita. Oo. Sino yung top 3 mo? Sa local. Local. Laking Glock ako. So, top 1 ko talaga. Glock 9. Tapos, Flow G. Yan. Tapos, yung buong mga YGG.